Okay, well, thank you very much. Si Nico Fabian po, nandito naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today, it's Sunday, March 9 na tayo po. And hope everything is running smoothly sa ating lahat, no? Especially, we are once again enjoying ang weekend holiday natin po, Saturday and Sunday. And today is Sunday. Sana din po, you already did your Sunday obligation para sa mga Roman Catholic believers. And para sa mga Muslim brothers and sisters natin, now, sige lang, we are behind you sa fasting month ninyo po for 30 days. And I know, early in the morning, you took your meal before sunrise, and before sunset po or after sunset, you will again be eating po. So, sakripisyo ito ng mga Muslims. So, all non-Muslim believers, let us all, sabihin natin, support ang fasting month or puasa ng ating mga kapatid sa Muslim or sa Islam. Likewise, ang mga Roman Catholic believers as well as mga Kristiyano who are also doing their puasa or ngayon is Lenten season, let us make it, everybody let's help to make this Lenten season or fasting month for 40 days sa mga Kristiyano, sa Roman Catholic believers. Let us help them make this month of March and April as solemn as possible po, no? As solemn as possible. Alright, may mga issues tayo ngayon that I am going to discuss with you, and one or two lang ito po, madali lang ito po, and late na din tayo, I apologize, late tayo nag-start ang Nick Talk, The Real Talk with Nico ngayon po, dahil Sunday ngayon, I have to go and attend ang religious obligation ko po, and at the same time, mayroon din tayo mga appointments, no? And also, I am also monitoring a very special event po, related to the political activities or scenario dyan sa Pilipinas. And I am referring, direct to the point na tayo po, I am referring ang Thanksgiving rally po, ongoing ngayon po, ongoing at this time, ongoing ang Thanksgiving rally ni former President Rodrigo Roa Duterte dyan po sa Hong Kong, dyan sa Hong Kong. And nandyan ang si former President Duterte or si Digong, nandoon po sa Hong Kong, nandoon po din ang anak niya, si Vice President Inday Sara. And nakita ko po, dami din mga kandidato ng PDP Laban nandyan po sa Hong Kong sa Thanksgiving rally, which started at 9:30 a.m. this morning, and it will push through hanggang 5 p.m. This afternoon. And who knows, it will go on until maybe in the evening. So everybody are excited, not only in the Philippines, but also Filipinos in Malaysia are monitoring live sa social media, sa mga TV stations po, covering the event po, yon Thanksgiving rally ni former President Digong or Rodrigo Roa Duterte dyan sa Hong Kong. And I noticed po, just for your information, para those who did not manage to see pa ang live coverage dyan sa Hong Kong po, I would really advise you po, i-tune in, try to look for that channel, and ano kayo po, go to that channel and watch for yourself ang mga activities dyan po sa Hong Kong. To see is to believe, no? To see is to believe. Baka sabihin natin, baka some of us who are watching itong program or listening to this program, siguro sabihin nila, fake news ito. This is not fake news, and to see is to believe. Buti pa po, you go for itong sabihin natin, look for the channel and go on live ito po, no? So you can see for yourself. But kung sakali, you are not free to look for the channel, I took some, sabihin natin, recorded the footages po, no? During the early activities dyan sa Hong Kong, and I will show you ang crowd po, whether you like it or not. For the supporters of PDP Laban, supporters ni Digong
or mga supporters ni VP Sara, Vice President Sara, this is a very good news po. But for those who are not supporting the Duterte camp, siguro po you will feel sad, no? You will feel sad to see paano, how big is the crowd dyan po ngayon sa Hong Kong. Dyan po sa Hong Kong. You will see the crowd po. Grabe. And you can see ang mga facial expression ng mga overseas Filipino workers or ang Filipino community po when it comes to welcoming si Digong, si Duterte, ang Duterte team, no? Si VP Sara. Grabe ang sabihin natin ang crowd and ang special expression ng mga tao po, pumunta dyan and welcome kay ang Duterte team. To see is to believe, no? To see is to believe. Yun lang po. This much I can say, to see is to believe. And this is for this reason po, I will show you some, sabihin natin, some live footages po, no? Recorded na ito, recorded footages. But bago yan, I would like to say, shoutout muna tayo kay Ahmad Nur Hajail, who is watching ang Nick Talk, The Real Talk with Nico, ngayon po, no? Ngayon, at this very moment. And si Ahmad Nur Hajail is a Filipino dito po sa Kota Kinabalu, or residing and working dito po sa Kota Kinabalu City. Sa Sabah ito po. Now, alright, let me show you. Let me show you ang activities, a portion of the activities dyan po sa Hong Kong ngayon, ongoing po. But this one is already recorded few minutes ago po, no? Hold on. I will share with you ito, and to see is to believe. Sabi nga nila, to see is to believe. Nandito po. Let's listen to this. Siguro ipa-full screen ako sa inyo po so that you will be able to see for yourself. Klarong-klaro po what is happening dyan po sa Hong Kong few minutes ago. Few minutes ago. Hold on. Sana tayo. Alright. Dahil kayo ay... Sandali. Ito na ba yun? 437. Okay. Mag-full screen tayo para at least klarong-klaro po, no? Klarong-klaro. You can see ano talaga, what is happening dyan sa Hong Kong few minutes ago. Few minutes ago. And, yeah. Hold on lang, Pasensya lang. Medyo ano tayo. But anyway, nandito po. Let's listen. Opo muna siguro para yung mga nasa likod makakita din. Kawawa naman yung nasa likod. Okay? Dahil kayo ay sumisigaw ng Duterte, suspended na kayo lahat bukas. Suspended kayo, suspended. Joke lang. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang daldala natin, mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami po tayong
Napakaganda mo pala. Bakit mukha kang... Bakit mukha kang Shrek sa mga picture mo sa internet? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Ayong lahat yun. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin. Pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? Kung ano noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan ang kapanahonan natin. So, yun. So, sana tayo, sa pagpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP, ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Okay, yun po ang introductory speech ni Sara Duterte po, no? When her name was called, ang daming tao po, they stood up, standing ovation, and nakita ninyo po, no? If you notice sa video clip ko po, nakita ninyo po kung paano ang response ng crowd when si VP Sara, ang appearance ni VP Sara po when her name was called and she went up sa stage. And everybody was shouting, Duterte, Inday Sara Duterte, Digong, and Digong, Duterte, Duterte. And I hate to compare, no? I hate to compare. But if you look at the crowd ng other opponents ni Duterte, every time si President Bongbong Marcos attend a function, a rally, or sabihin natin campaign sorties po, may mga tao din po. But ang reaction nila, you try to observe ang reaction ng mga tao po. Do they really welcome sabihin natin na si Presidente Marcos at saka mga kandidato niya? Or is it because they are waiting for some financial and food assistance after the gathering ng alyansa para sa bagong Pilipinas po, no? But this morning's event, which will run until 5 p.m. or maybe it will go on until in the evening. So we saw po ang crowd, grabe po, grabe ang crowd. So kayo na bahala po, no? I hate to compare, but I'm just stating facts po when it comes to this thing. Para at least people will not say na fake news na naman ito po. Kasi mahilig ngayon sa Pilipinas na they will say anything about Duterte, it is fake. But anything about the administration, Marcos administration, this is not fake news. This is real news po. And anyway, kayo nang bahala. Kayo nang bahala. Now, let's move on. But before, I will give you another a video clip regarding ang speech ni Sara Duterte po dyan sa Hong Kong.
I will also share with you another video clip ni Sara Duterte wherein she made this greetings para sa mga women, no? Sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, sino hanggang lahat sa mga women community dito sa mundo natin po. And why she made this greetings po, official greetings coming from the Vice President, because yesterday we celebrate Women's Day, International Women's Day po. And si VP Sara Duterte did not forget her obligation to ang mga women sa Pilipinas at saka entire world, no? And okay, let me share with you itong footage ni VP Sara Duterte wherein she delivered her Women's Day greetings para sa mga babae po, sa mga women dito sa Pilipinas, dito sa Malaysia, at saka mga ibang parte sa mundo. Okay, let's look for that thing. Nasaan na yon, ha? Nasaan na yon? Si VP Sara. Hold on. Medyo... Okay, saan na yon? 155. 155. Let's look for the 155. Aha, 155. 155. Saan niya po? 155. Hold on. Nandito po ang 155. Let's listen to this message ni VP Sara. Message ni VP Sara. You hold on, ha? Alright. Hold on. Okay, sandali. Front of change, leading in government. Nandito po. Let's listen to this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings as we celebrate International Women's Day and National Women's Month 2025. Across all sectors, Filipino women are at the forefront of change, leading in governance, driving innovation, and strengthening communities. Our resilience and contributions shape a more inclusive and progressive society. Yet, we cannot ignore the alarming reality that violence against women and children and human trafficking continue to threaten the safety and dignity of many. From domestic abuse to online exploitation and trafficking, gender-based violence remains a persistent barrier to women's empowerment. The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps. It is about ensuring that every woman and child is protected, heard, and allowed to thrive. Let us work together to strengthen our laws, improve access to justice, support survivors, and challenge the deeply rooted norms that enable violence. Every sector of society, government, private institutions, civil society, and individuals must work together to break the cycle of abuse and exploitation. Together, let us build a future where no woman fears for her safety, where every girl can pursue her dreams without fear of violence, and where equality is not just a goal, but a lived reality. Mabuhay ang kababaihang Pilipino. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Alright, yun po ang mensahe ni VP Sara, VP Inday Sara. Shoutout muna tayo kay Bong Sebastian, who is also watching ang programa natin po, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And once again, I would like to remind ang mga followers ko dito po sa programa for itong araw na ito, Sunday na Sunday, March 9. If you want to see ang live activities dyan pa sa Hong Kong, look for the channel dyan po sa mga iPhones, sa mga cellphones ninyo, sa mga TV stations ninyo po, and you will be able, 100%, you will be able to see ang live coverage dyan sa Hong Kong po. Yon Thanksgiving gathering ni former President Rodrigo Roa Duterte po.
Duterte with the OFW or Overseas Filipino Workers dyan sa Hong Kong. Earlier, you noticed, no, during my first video clip na si Inday Sara Duterte was saying, maganda po ang mga Pilipina. Ha? Totoo yan po, maganda mga Pilipina. And she mentioned something about hindi niya alam ang mga Pilipino. Alright, 100% po. Handsome, guwapo din ang mga Pilipino. And to prove to you po, no? Ito po ang t-shirt natin. Pogi ako, sabi ang anak ko. Pogi ako sa'yo. So, to Inday Sara Duterte, handsome din, pogi din ang mga Pilipino po, no? Maskin nasaan sila po, no? Be it dyan sa Pilipinas, be it dyan or dito sa Malaysia, or particularly dito sa Sabah or Kota Kinabalu, very specific, or sa iba-ibang parte sa mundo po, mga Pilipino din, guwapito. Alright. Bong Sebastian, good morning to you or good afternoon na pala, no? Salamat patang to you and to your wife and to your family as well as ang mga staff ninyo po dyan sa Labor Department dyan sa Pilipinas. I don't know kung nasaan si Bong assign, sa Maynila po or other parts in the Philippines. Alright, so mayroon pa ako dito isang clip din about Sara Duterte talking about Pastor Quiboloy. And let me share you this short video clip, no? Short video clip ni Inday Sara Duterte. Sandali, saan na yun? 137. And you try to notice ang crowd po, dyan sa Hong Kong ngayon po. Andito po, let's listen to this. Let's listen and let's watch and listen. Andito po. Tingnan niyo po ang crowd. Grabe ang crowd, no? Hindi ito fake news. You can see the crowd. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Ano ang words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Yan ako ni Pastor Kibuloy. You are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. Okay, yun po. Si Inday Sara po, a portion of her speech kanina, and it lasted for more than 1 hour po. Slightly over 1 hour. And panay po, no? Non-stop ang mga sigaw ng mga audience po as she was speaking, delivering her speech. Tuloy na tuloy po, continuous ang mga sigaw nila, Inday Sara Duterte at saka Duterte. No? Duterte. And for your information, marami din mga vloggers supporting these PDP Laban candidates as well as mga supporters ni Inday Sara at saka ni former President Digong. No? Dami din ng mga speakers dyan now in Hong Kong, and anytime soon they will also be giving their speeches po, no? Ang speech nila, ang mga mensahe nila para sa mga kapatid natin, fellow countrymen natin, especially mga supporters ng PDP Laban as well as
Inday and Digong. Now, before si Sara Duterte, concluded her little bit long speech, but very exciting and interesting and hindi boring po. No? Hindi boring. Now, she mentioned, she advised ang mga Filipinos, particularly mga voters, on what to do. What to do now that the country, now that the Filipinos are moving towards the midterm election. Moving towards the midterm election that is scheduled on May 12th. And what shall we do? What should we do? Itong mga voters, tayo mga voters po. How to come up with a wise and firm decision in selecting our another set of sabihin natin na public servants, elected public servants po. Nandito ang mensahe ni VP Sara, no, ni VP Sara, which she mentioned before she concluded her speech few minutes ago po dyan sa Hong Kong. Before I give you that thing, shout out din muna tayo kay Melvin Alviar, who is also watching itong program natin ngayon. Sabi pa nga ni Melvin Alviar, also in Sabah, salamat Patang Sir Nico. Salamat Patang Sir Nico. Salamat Patang tambien to you, no? To Melvin and family and friends and everybody po. Be it Malaysians or Filipinos dito sa Sabah. Salamat Patang. Good afternoon to each and every one of us. Each and every one of us. Shout out din tayo kay Mary Lou Pentojo, who is also watching our program this afternoon. Sabi niya, all the best. Wish all the best and good luck and blessed Sunday to all of us here in Sabah. Yes, thank you very much, Mary Lou Pentojo po, no? Si Mary Lou Pentojo, I don't know kung supporter ba ito ni Marcos or supporter ni Duterte. But anyway, that's your decision. That's your decision. Anyway, let's move on. Nandito po ang mensahe ni Inday Sara Duterte po. What to do ang mga voters, Filipino voters, be it the overseas Filipino workers, voters, or excuse me, dyan po sa Pilipinas. Let's listen to this once again po. Ang advice ni VP Sara Duterte. Hold on, ha? Hold on. Pipili na naman tayo. Pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo. Ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara dahil sa iyo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag nating ibenta ang boto natin.
para sa... Yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example ha, ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tapos sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at aigs at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saan? O sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere at sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na ito binoto Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma, ay daw.
sa NCR. Tanong ko, ma'am, sino kandidato niyo sa mayor? Sabi niya, si ano, ganito ang apelido. Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi. So, syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo yung ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya ay iboboto na ninyo kaagad. Okay, well, thank you very much. Yun po ang mensahe ni Inday Sara Duterte before she concluded her slightly over 1 hour speech po dyan sa, sabihin natin, Thanksgiving rally held ongoing pa din po hanggang ngayon ang Thanksgiving rally dyan sa Hong Kong po, no? Sa Hong Kong. For those you want to see ang live coverage dyan po, just look sa social media po, no? Platform, mayroon mga coverages dyan po carried out by different sabihin natin vloggers as well as ang SMNI network nila po is also covering it live po ngayon, and it will continue hanggang sabihin natin 5 o'clock yon ang schedule, and it might be longer than 5 o'clock po, no? Longer than 5 o'clock. So, yun na po, si Inday Sara Duterte, she touched during that 1 hour, slightly over 1 hour period, ang speech niya po, she touched on thanking sa mga voters sa Hong Kong, mga overseas Filipino workers, ang Filipino communities po, no, dyan sa Hong Kong, as well as nasa Pilipinas na din and other parts sa mundo po, no. And second, she touched on education po, no? She also touched on the education ng Pilipino, and at the same time, she also touched on itong coming election po, no? Coming election. And not to forget, she also reminded ang mga voters, Filipino voters, come midterm election sa May 12 that do not sell your votes. Our votes are not for sale. And then she reminded ang mga voters na make sure po, no, ang mga kandidato who gave their campaign promises po, no, na fulfill ba sila or wala, broken promises lang po. And at the same time, she made it very clear na hindi dahil Duterte, naboto na tayo ang mga kandidato ng Duterte team. So, as what I keep on saying during my program, don't forget to lend our ears to all the candidates, be it the administration side or ang alyansa ng Bagong Pilipinas, mga kandidato doon, or dito sa Duterte, or mga independent candidates running for the 12 senatorial slate, vacant senatorial slate po. And of course, ang mga congressmen, governors, vice governors, assemblymen, provincial assemblymen, or ang mga city and municipal vice mayor, as well as city and sabihin natin municipal councilors po.
So it is only through lending our ears that we will be able to judge ang mga kandidato and come up with a firm and sabihin natin contented decision po, firm decision natin po whom to throw our votes sa mga kandidato po who are now applying for a public position po sa Pilipinas po, no? Let us lend our ears. And of course, don't forget, when we vote according to our conscience. Yan po. I have other topics to discuss sana po sa inyo ngayon dahil all because of this online or live coverage just sa Hong Kong po, I decided not to touch on scheduled ko po, no? Ay ang mga topics po no, I decided not to touch po, and I will touch it on my next vlogging. And yes, maybe later in the evening I will make another vlogging. I will see after ang speech ni President Rodrigo Roa Duterte dyan po sa Thanksgiving rally ongoing po ngayon sa Hong Kong. But before I will conclude po, I just want to remind again sa mga Filipinos and at the same time ang mga relatives po, ang immediate family members ng dalawang piloto po na-crash ang FA-50 nating jet fighter natin po. The other day, last Thursday ba yun, na-crash po dyan sa Bukidnon habang they are doing a night combat tactics, no? Against itong mga rebelde po. And na-crash ang FA-50 jet fighter natin po and namatay itong dalawang piloto po, which we call hero. Our hero po, no? Because they lost their lives dahil sa online of duty sila po. And of course, they are heroes. And ito po, dumating ang cadaver nila po, lifeless body nila po dyan sa Villamor Air Base yesterday. And mayroon konting seremonya po, no? To show ang respect tayo sa dalawang piloto which we call hero po sa nasyon natin po. So, let me share with you this brief, sabihin natin brief report regarding itong arrival of this pilots, no? Itong pilots dyan po sa Villamor Air Base yesterday. Saan na yun, Hold on. Ano yun? 302. 302 ba yun? O 202? 302. Nandito po ang report. Let's listen to this. Na nagpamalas ng kabayanihan. Ano ang parangal na iginawad kina Major Jude Salampoy at First Lieutenant April John Tatulia? Adrian binigyan ng Distinguished Aviation Cross sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Datulia, ang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga miyembro ng Philippine Air Force na nagpamalas ng kabayanihan at kadakilaan sa gitna ng sinasagawa nilang misyon. Bandang 3:00 ng hapon lumapag dito sa Villamor Air Base ang C-130, lulan ang labi ng dalawang namayapang piloto. Galing sila sa Cagayan de Oro. Sinalubong sila ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, mga kasamahan nila sa Philippine Air Force at ang mga naulila nilang kaanak. Naging madamdamin ang paggawad ng military honors at pagpupugay sa mga fallen heroes. Humiling ng privacy ang pamilya sa gitna ng kanilang pagluluksa. Hindi na rin nagbigay ng talumpati ang mga opisyal, pero tiniyak ng Air Force na bukod sa parangal, makatatanggap ng tulong at ayuda ang mga naulila ng dalawang piloto, partikular na para sa kabuhayan, scholarship at para sa gasto sa pagpapalibing. Ang moral po ng Philippine Air Force, the Philippine Air Force is in mourning right now. We are deeply saddened by this event, but then our mission goes on. Ito pong nangyari dito, it only serves to inspire us to do
our mandate better. At kami po ay na-inspire sa pinakitang kabayanihan ng ating mga piloto. And I hope the whole nation will join us in giving honor to the bravery and to the heroism of our fallen pilots. Tubong Kalinga, ang 34 na gulang na si Salangoy. Naulila niya ang kanyang misis at 4 na taong gulang na anak. Si Datulia naman na lumaki sa Mindanao ay ikakasal na sana ngayong March 15 sa girlfriend niya na miyembro rin ng Air Force na si First Lieutenant Alaysa Columbino. Ayon sa pamunuan ng Air Force, isinasa ilalim sa administrative grounding ang lahat ng mga FA-50 units ng PAF habang patuloy ang investigasyon kung bakit bumagsak ang eroplano habang nagsasagawa ng tactical night operation sa Bukidnon, Martes ng madaling araw. Ang directive lang din naman po ng Pangulo as well as yung chain of command natin is for a thorough investigation to be conducted here. I-check lang din po natin ang ating mga current fleet para ho ma-rule out po natin ang possibility that is as material factor. Pero po, whenever we need them to fly, lalo na po kapag kailangan natin ang kanilang kailangan natin silang lumipad to respond to national emergencies or issues of national concern, then we're going to bring them to the airport. Okay, yun po ang report yesterday about the arrival of the cadaver, no? Ang bodies ng dalawang piloto po ng FA-50 jet fighter natin po na hulog dyan sa area ng Bukidnon po while they are doing their tactical combat activities po against mga enemies of the government po, no? I, for one, I really salute and respect the bravery shown by the two pilots po, no? From the bottom of my heart, from myself and my family, we would like to pass our sincere condolences to the bereaved family of these two pilots po. And may your souls rest in peace. And isang comment lang po, if you don't mind, madali lang ito po, no? I noticed po, during the arrival of the bodies of the two pilots, liveless body of the two pilots po dyan sa Villamor, presidente natin, bakit wala ang presidente natin? Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Now, this is a hero. Hero yon po, natin po dito sa Pilipinas. And why absent? He only sent ang representatives niya to receive the arrival of the dead pilots po. Medyo, for me, I hope I'm wrong, but this is my own personal opinion po. Dapat po ang presidente nandyan po, no? Because hero ito po. They gave their life because kailangan din po. That is their duty po. And sana lang po nag-response properly ang presidente natin, si President Bongbong Marcos. I was made to understand that the reason behind why President Bongbong Marcos did not attend itong ceremony po and only send his representative, it is because he's attending another important function. What kind of an important function is that? Mas importante ba yun na go and show respect to our heroes po or attend another function? Ano yun? Is it involved ang important function niya national security or ano po? Or ano po? I hope the government, si Bongbong Marcos will be able to explain to us sa publiko why he did not attend this very, very important ceremony po, no? Giving respect to the dead pilots po. And if, I don't want to compare po, if you remember ang sa 44 po, si late Benigno Aquino or Noynoy Aquino did not also attend po dahil he attended inauguration of a automotive company po, international or foreign company po, and he sent ang representative niya po, no? But at least during that time, si Aquino, the late Ninoy Aquino,
day, very special ceremony. And if you remember, itong si former Rodrigo Roa Duterte po, every time may mga namatay sundalo sundalo or anybody, even kagawad or tanod po, he will always take time and make sure that he will go and pay his last respect. So, I am just wondering po kung bakit ang presidente, si Bongbong Marcos, did not attend itong very important ceremony. Ito lang po ang comments ko po regarding the ceremony yesterday po. Absent ang presidente natin, si Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Please explain if possible. So with this, I would like to say thank you very much for joining itong programa ko po, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And sana lang po, maskin paano, I managed to give you the updates regarding ang mga activities dyan sa Pilipinas. And of course, this is meant for all mga Filipinos, hindi lang dito po sa Malaysia. Ang programa natin po, designed para sa mga Filipinos dito sa Malaysia, mga overseas Filipino po sa iba-ibang mundo, and also mga Filipinos dyan sa Pilipinas po. So to all our friends, also Malaysian friends, I would like to say you're always welcome to join itong or to watch itong Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, Nico would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Enjoy your Sunday. And Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all. I love you and see you on my next vlogging. Bye.